Isang malaking pagkakamali ang muling naganap sa gitna ng magulo at maingay na syudad ng Maynila. Isang pulis palengke na sanay sa pangingikil at pananakot sa mga mamamayan. Bigla niyang ipinamalas ang kanyang kalupitan sa maling tao, isang dalagang mukhang ordinaryo, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay may itinatagong sikreto na yayanig sa lahat. Ang kanyang ginawa sa araw na iyon ay hindi lang nauwi sa kahihiyan, kundi naging isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan. Sino nga ba ang babaeng ito at paanong ang isang sipa ay kayang yanigin ang dalawang malaking institusyon ng sabay-sabay? Ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang bakal sa kalangitan ng Maynila. Ang init nito ay tumatago sa bawat butas ng balat, na lalong nagpapainit sa siksikang hangin ng palengke ng Quiapo. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan, isang pulis na may matipunong katawan ang naglalakad na may ere ng kayabangan. Police Staff Sergeant Ramon Vargas ang kanyang pangalan, ngunit mas kilala siya sa palayaw na Rambo. Ang kanyang uniforme ay tila napakasikip para sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay namumula, basang-basa ng pinaghalong pawis at galit. Ngayong araw, ang kitara mula sa mga nagtitinda ay tila mas maliit kaysa karaniwan. Nasaan na ang mga tongpats ninyo? Huwag ninyong isipin na dahil matumal ang bentahan ay pwede na kayong magsamantala. Ha, sigaw niya sa isang tindera ng gulay na agad namutla sa takot. Ang mga nagtitinda ay yumuko na lamang. Alam nilang ang paglaban kay Vargas ay katumbas ng paghukay ng sariling libingan. Ang pulis na ito ay kilala sa kanyang kayabangan at mabigat na kamay. Kapag hindi nasunod ang kanyang kagustuhan, hindi siya nag-aatubiling maging marahas. Ngunit mula sa karamihan, isang pares ng matatalim na mata ang nagmamasid sa bawat galaw ni Vargas. Ang mga matang iyon ay pag-aari ng isang dalagang may magandang mukha, mahabang itim na buhok na nakalugay. Siya si Private First Class Maria Elena Reyes, o Tilena, sa mga malapit sa kanya, isang sundalo ng Philippine Army na kasalukuyang naka-undercover, tinutulungan ang kanyang ama sa pagtitinda ng pulot-pukyutan. Ikinuyom ni Lena ang kanyang mga kamao sa katahimikan. Suklam na siya. Sa mga nakalipas na araw, dumarami ang mga reklamong naririnig niya tungkol sa pangingikil ng pulis palengking ito, at ang kanyang ama, si Mang Lando, ay isa sa mga biktima. Anak, bulong ng kanyang ama, tila nababasa ang nag-aalab na damdamin ng kanyang anak. Ngunit ang pasensya ni Lena ay maihangganan. Nang lapitan ni Vargas ang pwesto ng pulot ng kanyang ama at maningil ng itara, sa malakas na tono, kumilos si Lena. Ang kanyang tingin ay matalim at ang kanyang mga hakbang ay kalmado. Subalit sa loob niya, kumukulo ang galit na matagal ng kinimkim. Sergeant, sabi ni Lena, nakapagbigay na po kami ng para sa inyo kahapon. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Tiningnan siya ni Vargas mula ulo hanggang paa, na may mapanuyang ngiti. Wow, may diwata pala rito. Pero huwag mong isipin na dahil maganda ka ay libre ka na sa obligasyon mo, ha? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lena. Obligasyon o pangingikil? Natigilan si Vargas. Hindi niya inaasahan na mayroong maglalakas loob na sagutin siya sa harap ng maraming tao. Abat sumasagot ka pa. Hindi mo ba ako kilala? Ungol niya habang humahakbang palapit. Ngunit hindi na tinag si Lena. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Vargas. Kilalang-kilala ko po kayo, Sergeant. At alam ko rin na mali ang ginagawa ninyo. Biglang tumahimik ang buong palengke. Pinigil ng mga nagtitinda ang kanilang hininga. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Vargas. Sino ka ba sa akala mo? Lalabanan mo ako. Ako ang taong titigil sa pang-aabuso mo, ang malakas at matatag na sagot ni Lena. Nawala sa sarili si Vargas. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay, handang sampalin ang mukha ni Lena. Isang kilos na sanhi ng kayabangang matagal nang nakatanim sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa makinis na pisngi ng dalaga, isang malakas at tiyak na sipa ang tumama sa kanyang panga mula sa gilid. Ang tunog ng nagbanggaang buto at laman ay malinaw na narinig. Ang matipunong katawan ni Staff Sergeant Vargas ay umatras, nawalan ng balanse. Agad na umagos ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Biglang nagkagulo ang palengke. Ang mga tao ay natulala. Hindi sila makapaniwala.
Isang dalagang sa tingin nila ay simpleng tindera lang ng pulot ay kasisipa lang sa isang pulis na nakauniporme. Hinawakan ni Vargas ang masakit niyang panga, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magsisisi ka, sabi niya sa garalgal na boses. Naghanda si Lena, nanatiling tuwid ang kanyang katawan at hindi natitinag ang kanyang tingin. Hindi ako natatakot sa isang korap na pulis na tulad mo, sabi niya ng malakas, puno ng hamon. At doon, nagsimula ang laban sa pagitan ng isang aroganteng alagad ng batas at isang sundalong may dangal. Hindi na ito simpleng sagutan lamang. Ito ay isang pagsubok ng katapangan. Bumangon si Vargas. Ang kanyang panga ay kumikirot. Ang kanyang tingin ay nagliliyab, sinunog ng kahihiyan at paghihiganti. Gusto mo talagang mamatay, ano, sigaw niya habang sumusugod. Ang kanyang kanang kamao ay lumipad, puno ng ego at nasirang dangal. Ngunit si Lena, sa kanyang payat na katawan at kahangahangang liksi, ay madaling umiwas. Gumanti siya ng isang sipa sa gilid na tumama sa baywang ni Vargas. Muling nawala ng balanse si Vargas. Ang kanyang malaking katawan ang naging kahinaan niya, nahihirapang panatilihin ang kanyang balanse. Sergeant, tama na yan. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, sigaw ng isang nagtitinda mula sa karamihan. Ngunit nawala na sa kontrol si Vargas. Ang kanyang isip ay puno ng iisang bagay, gumanti. Sa pagkakataong ito, umatake siya gamit ang kanyang balikat, na may intensyong itumba si Lena ng marahas. Mabilis na sinalag ni Lena ang atake, saka umikot at pinalo ang dibdib ni Vargas ng kanyang matigas na siko. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tumpak. Walang nasayang na kilos. Bawat atake ay may kahulugan, hindi lang para manakit, kundi para magbigay ng leksyon. Ito ay hindi isang ordinaryong away. Ito ay isang sayaw ng kamatayan, isang porma ng arnis na minana niya mula sa kanyang yumaong ina, isang tunay na mandirigma. Mula sa malayo, pinanood ni Mang Lando ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, isang halo ng pagmamalaki at pag-aalala. Kaninong anak yan, Mang Lando? Grabe ang galing, bulong ng isang nagtitinda ng isda. Isang tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Mang Lando. Sa kanyang puso, idinadalangin niyang manatiling ligtas si Lena. Samantala, nagsimula ng maubusan ng lakas si Vargas. Ang kanyang hininga ay humahabol, ang kanyang mga galaw ay bumabagal. Sa kabaligtaran, si Lena ay lalong tumatalas. Isang sipa ng tuhod ang tumama sa sikmura ni Vargas. Napangiwi si Vargas, hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay namumutla. Tama na yan, Ineng. Kawawa naman siya, sigaw ng isang ale mula sa karamihan. Ngunit hindi maaaring tumigil si Lena. Alam niyang si Vargas ay uri ng tao na hindi titigil hanggat hindi tuluyang bumabagsak. Ito ang kabayaran ng kasakiman mo, Sergeant Vargas, ang malamig na sabi ni Lena, halos walang emosyon. Isang paikot na sipa ang tumama sa balikat ni Vargas na nagpatilapon sa kanyang katawan. Muntik na siyang matumba. Ipinagpatuloy ni Lena ang isang serye ng mabilis na suntok. Jab, cross, at isang low kick sa binti. Sa wakas, napaupo si Vargas. Ang kanyang hininga ay hinihingal, ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lena, puno ng takot. Hindi niya kailanman inakala na mabubugbog siya ng ganito kalala ng isang babae. Lumapit si Lena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Simula pa lang ito, ginoong pulis. Wala pang baril na nakatutok sa ulo mo. Ang kanyang mga salita ay mahina ngunit nakakapangilabot. Napalunok si Vargas. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Ang pangungusap na iyon ay tila isang babala na hindi pa siya tuluyang talo, ngunit binibigyan siya ni Lena ng huling pagkakataon. Tiningnan niya ang paligid, umaasang may darating na mga kasamahang pulis para iligtas siya. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang malamig na tingin ng pagkasuklam at kasiyahan mula sa mga nagtitindang dati ay takot sa kanya. Nag-iisa siya at ang kanyang pagkatalo ay nasaksihan ng lahat. Tumalikod si Lena. Naglakad siya palayo, iniwan si Staff Sergeant Vargas na nakahandu sa isasahig ng palengke ng Quiapo, puno ng dugo at kahihiyan. Sa puso ni Lena, alam niyang hindi pa ito tapos. Simula pa lamang ito.
At para kay Vargas, ito ang araw kung saan ang kanyang kayabangan ay naging isang sumpa. Hindi nagtagal, ang video ng laban ni Lena at Vargas ay kumalat na parang apoy sa mga group chat ng mga nagtitinda sa Facebook at WhatsApp. Ang caption ay simple ngunit matalas, sa wakas, mailumaban na. Ang namamaga at pasapasang mukha ni Vargas, ang kanyang tabinging panga, at ang marumi niyang uniforme ay naging katatawanan. Ilang kasamahan niyang pulis ang dumating upang buhatin siya at dalhin sa pinakamalapit na klinika. Ngunit ang namumula niyang mukha ay hindi lang dahil sa mga sugat, kundi dahil sa kahihiyang sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, si Elena at ang kanyang ama, si Mang Lando, ay nagliligpit na ng kanilang pwesto. Tahimik silang nagtatrabaho, ngunit nagbago na ang kapaligiran. Ilang nagtitinda ang lumapit. "Salamat, Ineng." Sa wakas, may nagbigay ng leksyon dyan kay Rambo, sabi ng isang ale na nagtitinda ng kakanin. "Ngayon, makakahinga na kami ng maluwag. Wala nang iligal na koleksyon." Isang tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Lena. Alam niyang ang ginawa niya ngayon ay may kaakibat na panganib. "Anak, mag-iingat ka. Hindi ka ba natatakot na gumanti si Vargas?" Tanong ni Mang Lando, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Alam niyang malakas ang kanyang anak, ngunit alam din niyang ang mga taong nasa kapangyarihan ay maaaring maging tuso. Tiningnan ni Lena ang kanyang ama ng mailambing. "Huwag po kayong mag-alala, Tay. Naniniwala po ako na tama ang ginawa ko. Kung hindi tayo kikilos, kailan pa makakapagbenta ng payapa ang mga tinderong ito?" Hindi sumagot si Mang Lando. Huminga na lamang siya ng malalim, sinusubukang itago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Samantala, sa himpilan ng pulisya sa Quiapo, mainit ang tensyon. Si Police Captain Santos, ang hepe na kilala sa pagiging istrikto at ambisyoso, ay inihagis ang isang tablet sa mesa. "Ano to, Vargas? Ang video mo na binubugbog ng isang babae ay nagkalat na kung saan-saan," sigaw niya. Nakatayo si Staff Sergeant Vargas na nakayuko. Masakit pa rin ang kanyang panga at wasak na ang kanyang dangal. "Sir, hindi ko po alam na magaling sa martial arts ang babaeng iyon." Tinaasan ng kilay si Captain Santos. "Magaling sa martial arts? Malinaw na provokasyon iyon. Bakit mo pinatulan? At isa pa, tungkol sa pangingikil. Narinig ko na ginagawa mo pa rin yan." Ang kanyang boses ay bumaba, ngunit naglalaman ng isang malamig na banta. Nagsimulang mag-alinlangan si Vargas. "Hay, hindi po, sir. Hindi po totoo yan, nagkamali lang po ng intindi." Suminghal si Santos at tinitigan siya ng may diin. "Nagkamali ng intindi o hindi, gumawa ka ng gulo at nakakahiya ito sa ating institusyon. Report ko ito sa itaas. Maghanda ka para sa internal investigation." Nanigas ang katawan ni Vargas. Ang mga salitang key internal investigation ay parang isang hatol. Alam niyang nasa bingit ng alanganin ang kanyang karera. Isang tindera ng pulot ang sumira sa kanya. Ang galit kay Lena ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib at isinumpa niyang gaganti siya sa anumang paraan. Samantala, nakabalik na si Lena sa Fort Bonifacio, ang headquarters ng Philippine Army. Hinubad niya ang kanyang damit sibilyan at pinalitan ito ng kanyang uniforme. Alam niyang anumang oras ay darating ang tawag mula sa kanyang superior. At tama nga, eksaktong 8 oras ng umaga, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen, Lieutenant Guntur, ang kanyang platoon leader. Kumabog ang kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Lena bago sagutin ang tawag. "Reyes, mag-report ka sa opisina ni Colonel Cruz ngayon din. May mahalagang ulat." Ang boses ni Lieutenant Guntur sa kabilang linya ay kalmado ngunit matatag. "Yes, sir," sagot ni Lena, matatag ang boses. Agad niyang inayos ang kanyang uniforme. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak patungo sa opisina ng battalion commander. Ngunit sa kanyang isip, inihahanda niya ang kanyang sarili para sa lahat ng posibilidad. Alam niyang bawat sundalo ay sakop ng mga alituntunin at ang ginawa niya sa palengke, kahit para ipagtanggol ang mga mahihirap, ay maaaring ituring na paglabag sa disiplina. Higit pa rito, direkta siyang nakipagsagupa sa isang pulis, isang bagay na maaaring magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang institusyon.
Samantala, si Staff Sergeant Vargas ay sumasailalim sa internal investigation sa tanggapan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG. Namamaga pa rin ang kanyang panga, isang tahimik na saksi sa kanyang pagkatalo sa palengke. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, sinasabing inatake siya ng walang dahilan na ang babae ang nang-provoke. Ngunit ang viral na video at ang mga testimonya ng mga nagtitindang nagsimula ng maglakas loob magsalita ay lalong nagpahirap sa posisyon ni Vargas. So, inaamin mo na nang hingi ka ng pera na labas sa regulasyon, tanong ng isang investigador na may seryosong tono. Natahimik si Vargas. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Alam niyang ang pagsisinungaling ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang tumango. Opo, sir. Nadala lang po ako ng tukso, sabi niya sa tonong sumusuko. Itinala ng investigador ang kanyang pag-amin. At tungkol sa babaeng umatake sa'yo, alam mo ba kung sino siya? Inangat ni Vargas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit. Tindera po siya ng pulot, sir. Pero narinig ko sa mga tao sa palengke, hindi raw siya ordinaryong babae. Ang mga kilos niya ay parang sundalo. Tingin ko, miyembro siya ng militar. Kumunot ang noo ng investigador. Kung totoo iyon, magiging seryosong problema ito sa pagitan ng dalawang ahensya ng gobyerno. Sa kampo ng militar, sa wakas ay nakarating na si Lena sa opisina ng battalion commander. Sa harap niya ay nakaupo si Lieutenant Colonel Antonio Cruz, isang commander na kilala sa pagiging istrikto, ngunit makatarungan. Ang kanyang tingin ay matalim, kayang basahin ang nilalaman ng puso ng isang sundalo. Maupo ka, Reyes, sabi ni Lieutenant Colonel Cruz sabay turo sa upuan. Umupo si Lena ng tuwid. Nakita ko na ang video na nag-viral, panimula ng commander. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Pati na rin ang mga ulat mula sa mga kasamahan mo sa field. May insidente ng away sa pagitan mo at ng isang pulis. Pwede mo bang ipaliwanag? Huminga ng malalim si Lena. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat ng may katapatan at kumpleto, tungkol sa mga reklamo ng mga nagtitinda, tungkol sa aroganting pag-ugali ni Vargas, tungkol sa pangingikil, at tungkol sa kanyang desisyon na kumilos para protektahan ang mga maliliit na mamamayan. Hindi niya pinalabis, hindi rin binawasan. Nakinig ng mabuti si Lieutenant Colonel Cruz. Paminsan-minsan ay tumatango siya, nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos magsalita ni Lena, ilang segundo ang lumipas na tahimik ang silid. Reyes, sabi niya ng mahina ngunit may diin, naiintindihan ko ang intensyon mo. Ang pagprotekta sa mamamayan ay isang marangal na tungkulin. Pero alam mo ang mga kahihinatnan. Ikaw ay isang sundalo. Bawat kilos mo ay dala ang pangalan ng institusyon. At sa pagkakataong ito, isinangkot mo ang pulisya. Ito ay maaaring maging simula ng isang alitan sa pagitan ng mga ahensya. Yumuko si Lena. Alam niya iyon at hindi niya itinanggi. Ipinagmamalaki ko ang iyong katapangan sa pagtatanggol sa mga mahihirap, pagpapatuloy niya, nagsisimula ng lumambot ang kanyang tono. Ngunit bilang isang sundalo, kailangan mong maging mas maingat sa pagkilos. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Lena. Tutulungan kitang ayusin ito para hindi na lumaki ang problema. Pero kailangan mo ring maging handa. Magkakaroon ng investigation team mula sa headquarters. Maaaring tawagan ka nila para sa klarifikasyon. Naiintindihan mo ba? Yes, sir, naintindihan ko po, sagot ni Lena ng may diin. Isang malaking dilema ngayon ang kinakaharap ni Lena. Ipinagtanggol niya ang mga mahihirap, ngunit sa kabilang banda, kailangan niyang harapin ang malaking panganib. Panganib na maaaring makaapekto sa kanyang karera at sa mabuting pangalan niya bilang isang sundalo. Ngunit, sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot. Sa halip, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi madali ang landas na pinili niya, ngunit alam din niyang ang pananahimik ay hindi isang opsyon. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang commander, lumabas si Lena mula sa kampo. Hinaplos ng hangin ng umaga ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang isip ay ligalig. Napagtanto niyang hindi na ito isang personal na usapin. Hindi na ito simpleng away sa palengke.
Ito ay maaaring maging isang maliit na apoy na magsisimula ng isang malaking hidwaan sa pagitan ng dalawang malaking institusyon. Ngunit malinaw ang kanyang prinsipyo, ang katotohanan ay dapat pa ring ipaglaban. Si Staff Sergeant Vargas, na ngayon ay suspendido, ay nagsimulang makaramdam na lalo siyang napipiga. Ang banta ng pagkakatanggal sa serbisyo ay nasa harapan na niya. Ang kahihiyan at galit kay Elena ay humalo sa kanyang desperasyon. Alam niyang ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang karera ay patahimikin si Elena at baliktarin ang mga katotohanan. Lihim siyang nagsimulang makipag-ugnayan sa mga dati niyang kakilala mula sa madilim niyang nakaraan. Wala siyang pakialam kung malinis o marumi ang paraan. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang babaeng sumira sa kanya sa harap ng publiko. Ilang araw ang lumipas, habang tinutulungan ni Lena ang kanyang amang si Mang Lando sa pwesto ng pulot, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. May ilang lalaking kahina-hinala ang anyo na paikot-ikot sa palengke. Ang kanilang mga tingin ay madilim. Paminsan-minsan ay sumusulyap sila sa kanilang pwesto. Agad na gumana ang instingto ni Lena bilang isang sundalo. Tay, mukhang kailangan nating mag-ingat. May nagmamanman sa atin, bulong niya. Napatingin si Mang Lando. Sino, anak? Sinuri ni Lena ang karamihan gamit ang kanyang mga mata. Hindi ko pa po sigurado, pero hindi maganda ang kutob ko. Baka may kinalaman ito kay Vargas. Kinabukasan, habang naglalakad si Lena mag-isa papunta sa sakayan ng jeep, pagkatapos ihatid ang kanyang ama pauwi, isang motorsiklong walang plaka ang biglang huminto sa kanyang tabi. Dalawang malalaking lalaki na may full-face helmet ang matalim na tumitig sa kanya. Binilisan ni Lena ang kanyang paglakad, ngunit patuloy siyang sinusundan ng motor. Bigla, isa sa kanila ang bumaba at sinubukang agawin ang kanyang bag. Agad na kumilos si Lena. Ang kanyang reflexes bilang sundalo ay umandar. Umikot siya at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa tiyan ng lalaki. Nawala ng balanse ang lalaki, ngunit dumating ang kasama niya para tumulong. Akin na ang bag mo, babae, sigaw ng pangalawang lalaki ng may kabastusan. Hindi natakot si Lena. Alam niyang hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Isa itong pagbabanta. Mabilis na itinaas ni Lena ang kanyang tuhod at sinipa ang dibdib ng unang lalaki. Tumilapon ito paatras. Ang pangalawang lalaki ay naglabas ng isang maliit na patalim at sinubukang sumaksak. Ngunit sinalag ni Lena ang atake gamit ang kanyang braso, ikinulong ang kamay nito at ibinalibag ang katawan nito sa semento. Dalawa laban sa isa, ngunit hindi sila umubra. Ang dalawang lalaki ay umungo sa sakit, nakahandusa sa bangketa. Hindi nila inaasahan na ang babaeng target nila ay may nakamamatay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanyang tingin ay matalim at malamig. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Nagkatinginan ang dalawa. Tahimik. Ayaw sumagot. Tinapakan ni Lena ng malakas ang kamay ng isa sa kanila. Magsalita kayo o pagsisisihan ninyo ito habang buhay. Aray. Aray. Si Sergeant Vargas po ang nag-utos sa amin, ungol ng lalaki, namimilipit sa sakit sa ilalim ng sapatos ni Lena. Sabi niya, bigyan lang daw namin kayo ng leksyon. Ikinuyom ni Lena ang kanyang kamao. Tama ang hinala niya. Si Vargas ay hindi lang arogante, kundi duwag at tuso rin. Hindi niya hahayaang palampasin ito. Hindi na ito banta lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang ama, sa mga maliliit na nagtitinda na naglakas loob ng magsalita. Umalis na kayo rito. Huwag ninyo akong guguluhin ulit, sabi niya sa mababa ngunit matalas na boses. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi niyo na masisilayan pa ang araw. Ang dalawang lalaki ay bumangon ng paika-ika at tumakbo ng mabilis, iniwan ang kanilang motor. Pinanood ni Lena ang kanilang papalayong likod. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sumobra na si Vargas. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa dangal, katarungan at proteksyon. Sa pagkakataong ito, hindi na maglalaro si Lena. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito, para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng maliliit na mamamayang nabubuhay sa takot dahil kay Vargas.
Kinabukasan, hindi tumulong si Lena sa kanyang ama sa palengke. Nagsuot siya ng madilim at maluwag na damit na nagbibigay daan para sa malayang pagkilos. Sa ilalim ng kanyang jacket, may nakatagong isang bagay na magtatakda ng lahat. Tinuntun niya ang kinaroroonan ni Vargas, na kasalukuyang suspendido. Pagkatapos ng ilang oras, natagpuan niya ito sa isang lumang kapihan sa gilid ng lungsod, malayo sa ingay ng palengke ng Quiapo. Mukhang bigo si Vargas, paminsan-minsan ay nagmumura, sinisipa ang upuan, isinusumpa ang kanyang sitwasyon. Hindi niya namalayan ang presensya ni Lena hanggang sa tumayo na ito sa kanyang harapan. Ilang pera na ng taong bayan ang ninakaw mo, Staff Sergeant Vargas? Ang kanyang boses ay malamig. Sobrang lamig na nagpatalon kay Vargas. Tumingala siya. Agad na namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang galit na tingin ay naging sindak. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya habang sinusubukang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nanlalambot. Nandito ako para tapusin ang lahat, sagot ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Binantaan mo ako. Nag-utos ka ng mga preman para saktan ako. Duwag ka. Napalunok si Vargas. Sinubukan niyang magpakatapang. I-report kita sa superior mo. Matatanggal ka sa serbisyo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lena. Sige lang. Pero bago yun, mayroon pa tayong hindi natatapos na usapan. Nataranta si Vargas. Dinampot niya ang isang bote ng toyo mula sa mesa at inihagis ito kay Lena, saka sinubukang tumakas. Ngunit mas mabilis si Lena. Madali siyang umiwas at nagpakawala ng isang mabilis na sipa sa binti ni Vargas. Agad na bumagsak ang katawan ng pulis. Umuwol siya sa sakit. Akala mo makakatakas ka? Lumapit si Lena. Gumapang paatras si Vargas, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Huwag. Huwag kang lalapit. Pulis ako, sigaw niya sa takot. Anong klaseng pulis ka? Magnanakaw. Mangingikil. Kriminal. Hinila niya si Vargas sa likod ng kapihan, isang lugar na medyo tago sa paningin ng mga tao. Sinubukang lumaban ni Vargas, ngunit walang tumama sa kanyang mga kilos. Bawat suntok, bawat sipa ni Lena ay tumatama sa tamang lugar. Isang kombinasyon ng mga teknik ng arnis ang bumuhos sa katawan ni Vargas ng walang awa. Ang katawan ni Vargas ay bugbog sarado. Ang kanyang hininga ay humahabol. Bumagsak siya, walang kalaban-laban. Ang kanyang bibig ay puno ng dugo at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Hindi na siya makapagsalita, namimilipit na lang sa sakit. Tama na. Tama na, ungol niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Talagang talo na siya. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala kumpara sa takot na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong pagkawasak, ganitong kababaan. Nakatayo si Lena sa ibabaw niya. Hindi pa rin stable ang kanyang hininga, ngunit nananatiling matatag ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim. Bigla, ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang jacket at inilabas ang isang itim na baril. Agad na nanlaki ang mga mata ni Vargas. Tinitigan niya ang armas, pagkatapos ay ang mukha ni Lena. Walang pag-aalinlangan doon, tanging galit at determinasyon. Alam niyang hindi nagbibiro si Lena. Click! Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw, tumama sa tahimik na hangin na parang kidlat sa katanghalian. Nagulat si Vargas. Ang dulo ng baril ay malamig na nakadikit ngayon sa kanyang noo. Ito ang bunga ng kayabangan mo, ng kasakiman mo, at ng kasamaan mo, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit puno ng diin. Nanigas si Vargas, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na tila lalabas sa kanyang dibdib. Tandaan mo ang araw na ito, Staff Sergeant, dahan-dahan na sabi ni Lena. Tandaan mo na binugbog ka, ipinahiya, at tinutukan ng baril ng isang babaeng minamaliit mo. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Vargas. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi siya nangahas magsalita.
Sa kanyang isipan, mga imahe ng kamatayan ang naglalaro, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang talagang talo na siya, talagang takot na takot. Dahan-dahang ibinaba ni Lena ang baril at ibinalik ito sa ilalim ng kanyang jacket. Tinitigan niya si Vargas sa huling pagkakataon nang may pagkasuklam at lamig. Mula ngayon, mamuhay ka ng tahimik. Pero tandaan mo, huwag ka nang gagawa ng gulo. Dahil kapag ginawa mo ulit, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman matatahimik habang buhay. Tumalikod siya, naglakad palayo ng hindi lumilingon, iniwan si Vargas na nakahandusay pa rin, walang magawa, puno ng takot. Wasak ang katawan at durog ang pagkatao. Ang video ng insidenteng ito ay muling kumalat. Ang mga segundo kung saan si Staff Sergeant Vargas ay binugbog ng husto, at pagkatapos ay tinutukan ng baril, ay naging viral at lalong nagpaitim sa kanyang pangalan. Ang bawat suntok at ang tunog ng pagkasa ng baril sa kanyang ulo ay magiging isang bangungot na hahabol sa kanya habang siya'y nabubuhay. Para kay Lena, ito ang katapusan ng isang kabanata at simula ng isang bagong kapanatagan para sa mga nagtitindang matagal nang nabubuhay sa ilalim ng panggigipit. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Ang palengke ng Quiapo ay iba na ngayon. Mas tahimik, mas masigla. Ang mga nagtitinda ay nakakangiti na ng walang takot. Wala nang sigaw na humihingi ng kitara. Wala nang mga yabag na nagpapakaba sa kanilang dibdib. Si Vargas? Hindi na siya bumalik sa palengke. Nasa ilalim pa rin siya ng proseso ng internal na batas. At kahit walang opisyal na hatol, ang kanyang pangalan ay nalibing na sa kahihiyan. Bumalik si Lena sa kanyang tungkulin gaya ng dati. Ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, ang kanyang pangalan ay nagsimulang pag-usapan ng palihim. May mga pumupuri sa kanya bilang isang bayani. Mayroon ding mga nanunuya dahil lumampas daw siya sa kanyang limitasyon. Ngunit walang pakialam si Lena. Hindi niya hinahanap ang papuri. Ang gusto lamang niya ay mamuhay ng tahimik ang mga maliliit na mamamayan. Isang umaga, habang tinutulungan si Mang Lando na magbukas ng kanilang pwesto, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya dala ang isang maliit na supot ng tinapay. Ate Sundalo, para po sa inyo. Sabi po ni nanay, salamat daw po sa pagligtas ninyo sa palengke, sabi ng bata nang may kawalang malay. Napangiti si Lena. Hindi dahil sa tinapay, kundi dahil sa init na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na sayang ang kanyang maliit na pakikipaglaban. At kahit na marahil ay hindi pa nagbabago ang buong mundo, sa isang maliit na sulok ng lungsod na ito, ang katarungan ay minsan nang nanindigan. Hindi dahil sa posisyon